mamamatay na ako sa ibang bansa dahil sa kahanap na Kumayas ka! Wala akong pakialam sa'yo! Ito talaga ang isa sa mga problema ng ibang mga OFWs, yung nagtiwala ka ng sobra dahil sa pamilya mo at sa magulang mo pa. Pero ang di mo pala alam ay winawaldas lang pala ng pinagkakatiwalaan mo ang perang pinaghihirapan mo sa abroad na dugo at pawis ang pinuhunan. At kahit sino naman siguro ay talagang magalit at magwala. Gaya na lamang nitong video na anak na galing abroad, galit na galit sa kanyang ina nang madat na walang nagbago sa kanilang bahay. Talagang nabaliwala lamang ang lahat ng kanyang sakripisyo sa abroad dahil ang lahat ng pera na kanyang pinapadala na para sana sa pagpapaayos ng kanilang bahay ay ginagasta lamang sa kasintahan ng kanyang ina. Yung nanay niya kasi nagkasakit. Wala akong pakialam sa mahalan ninyo, ma'am. Bahay na pinundar ko doon sa pinagtrabaho ko sa ibang bansa, ma. Pinaayos ko sa iyo. Pero bakit yan pa rin? Yan pa rin ang gate na yan, ma. Yan pa rin yan eh. Yan gate na yan. Yan pa rin yan, ma. Ano na ginawa mo sa pera? Hindi na ako natutuwa dahil yung pera ko ginagastos mo lang dyan sa bata mo. Wala kang pakialam! Wala akong pakialam. Bakit? Ako nagtrabaho, ma. Mamamatay na ako sa ibang bansa dahil sa kahanap na Problema mo yan! Problema mo yan! Ikaw palalayasin ko na lang kayo dyan sa bahay. Ano mo ba ako? Kabayaran yan sa pagpalakit mo! Ha? Ha? Huwag mo sumat-sumatan dahil wala kang karapatan! Kausapin kita, mga hindi ba tayo tapos Bakit? Barangay kita kahit magulang Barangay kita. mo! Wala akong pakialam! Ay, kailan wala kang pagbabago dito? Wala mo ba rin ang Kumayas ka! ako? Kumayas ka! Wala akong pakialam sa'yo! Napakahirap talaga magtiwala pagdating sa pera. Ultimo kadugo mo, kahit nanay mo, tatablahin ka. Hindi ko naman nila lahat dahil may mga magulang naman na mapagkakatiwalaan, iniisip ang kinabukasan ng anak. Pero may ibang mga nanay talaga na kaya kang lukuhin. Kaya wag po basta ipagkatiwala mga kababayan yung perang pinaghirapan nyo sa ibang bansa. Dahil hindi po bero yung sakripisyo at paghihirap nyo sa abroad. Gaya na lamang nitong isa pang OFW. Pinagbanta ang papatayin ng kanyang ama dahil sa kanyang mga ari-ariang naipundar. Narito pakinggan niyo po si Kabayan mga kababayan dahil ang kwento niya ay magsilbing aral po sa atin lahat, lalo na sa inyo mga OFWs. Hello po. Ginawa ko po itong video ito para isa sa lahat po ng OFW, maging aware po kayo na sana huwag niyo pong madanas itong dinanas ko po ngayon. Ako po ay dating OFW sa Malaysia, 9 years. Ngayon po, nag-abroad po ako, naiwan ko po yung mga anak ko, mga maliliit. May 5 po akong anak, wala po akong asawa noon, bago ako mag-abroad. Ngayon po, ang nag-aalaga po ng aking anak ay ang magulang ko. Una, nagpapadala po ako, buwan-buwan. Lahat po ng sweldo ko pinapadala ko. Tapos po, lahat yung purpose din po ng namin, ng mag-iina, sila din po ang nag-withdraw. Ngayon po, nangarap po akong mga may bibilhin, mga yung dapat po ma-invest, yun po ay binibili ko. Ngayon po, syempre, katulad po nating OFW, ang magbibili po noon, syempre, ang magulang ko. Kasi magpapadala po ako ng pera. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung pong pagtitiwala ko sa aking magulang ay 100%. Hindi pa nga po 100%, 150% pa yata. Ngayon, lahat po ng luho nila, lahat po ng mga masasarap, lahat po, alam nyo na kung anong klaseng OFW tayo. Lahat po yung nabigay, lahat, pati mga kapatid ko, kung anong kailangan nila, ako po. Isang araw po, nagdesisyon po akong umuwi ng Pilipinas. Dahil po nagkaroon po ako ng sakit na ovarisis. Lumalaki po siya dahil sa sobrang stress ko, pagod, siguro po sa pag-aalala sa aking mga anak din pag nagkakasakit sa Pilipinas. Ngayon po ay nakabili po na ako ng lupa, ng nyugan. Yun po ay sa pangalan sa madaling salita po, wala din po akong katibayan na akin yun. Kasi nga po, ang tatay ko po ang namamahala. Kumbaga sa mo, lahat po ng pera, lahat na na-invest ko, ay wala po akong pinaghahawakan, kundi ang tiwala ko sa aking magulang na hindi nila ako lulukuhin. Ganun po. Ngayon, umuwi na po ako ng Pilipinas. Saka napipil ko na yung mga nabili kong ibang hayop, pati mga sa gamit sa mga palayan, ay hindi po akin. Pero hindi po ako kumibo kasi siguro naman po ay mali lang yung pagkakaintindi. Total, hindi ko naman po kaya alagaan yung mga hayop muna, kaya hindi po ako nakibo. Ngayon, kinausap ko po ang tatay ko na kung maaari, makuha ko na yung nyugan, yung malawak na nyugan. Hindi po siya napayag na sabi niya, pira niya daw po yung
ano to, ang yun. Sabi ko, tay, hindi pwedeng pera mo. Kasi may binitawan ako ng pera dyan. O, sige, ang gagawin po natin, maghati na lang tayo. Yung kalahati ng lupa ay iyo, kalahati ay akin. Ayun, pumayag po siya. Nag-harvest na po ako 2 years kasi 2 years na pa naman po na ako dito sa Pilipinas. Hanggat isang araw, nag-asawa ako, doon po siya nagalit. Sabi niya sa akin, hindi niya po gusto yung napangasawa ko. Sabi niya sa akin, para daw madala ako, bawiin niya po ang anong mayroon ako. Yung po, unang binawi po, yung pong nyuga na yun na aking pinaghirapan. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi pira ko yan eh. Hindi po siya napayag. Subukan mong magkawit, papatayin kita dyan. Hindi po ako nakinig. Nagkawit po ako ng isang bisis, okay naman po. Nalaman, hindi naman po ako sinugod dito sa bahay. Isang last month po na aksidente ang anak ko, napagdesisyonan ko po ulit mangawit kasi po pang-anim na balik na po namin sa ospital dahil yung anak ko po ay may dugo sa ulo. Kung madaling salita po, kinapos na po talaga ako ng pera. Bakit naman po ako magtitest kung mayroon naman po akong inaasahang nyugan? Nagkawit po kami. Maya-maya po, hindi na po namin nakalain na susugudin kami ng mga kapatid ko at siya. May dala pong itak. Yung tatay ko po, unang nabungaran ang anak ko. Sabi ng anak niya, anak ko, lolo, ito po ay kinakawit namin dahil panggamot po, pagpagamot ko. Magpapasitis ka. Hindi po yung nakinig si tatay. Nakita ko na po siyang ginagawa niya. Nilapad niya na po ng nilapad ang anak ko hanggang sa tumama na po ang kamay niyang sumugat. Ngayon po, hinaharang na po ulit ng kapatid ko yung isa po ay naghaharang para hindi na siya pumataga. Ako po'y palapit naman para po sabihin ko bakit ganyan katay, ganyan, kami naman po ay kailangan namin ng pera. Amikin naman, nagagalit po siya kasi nangangatwirin pa raw ako. Sinabi niya na raw na batas niya ay batas niya. Pag sinabi niyang huwag mangawit at papatayin, talagang papatayin daw kami. Ang ginawa po, nagharang po kami, pinatakbo na po kami ng kapatid ko. Wala po kami magawa kasi hindi naman po kami lalaban eh. Pero talaga po hindi niya na po kami tinuring na kadugo. Kasi ang salita niya po, kung mayroon pong anak na pumapatay sa ama, may ama naman daw pong kayang pumatay ng anak. So ibig sabihin po, hindi na mahalaga ang buhay namin sa kanya. Kaya ito po, nag-iingat kami, nagpablatter ako sa pulis. Pero hindi po, ang napagdesisyonan ko po ngayon ay huwag maglaban na kasi ano ang kakayan ko. Dahil sa kapiranggot na lupa, mamatay ang anak ko. Hindi ko po kaya yun. Kaya ako po sinasabi, maging aral po sa katulad kong OFW. Hindi naman po natin nila lahat dahil meron naman po akong mga kaibigan na nagtiwala sa magulang, sa pamilya, na hindi naman ganito ang nangyari. Pero sabi nga, maging aware po kayo, masakit man, pero ito ang katotohanan. Nasabi nga, nung na-aksidente yung anak ko, kahit isang pamilya ko, walang tumulong, kahit piso. May tumulong po sa akin, mga ibang tao, mga kaibigan ko. Yung po yung tumulong sa akin para makasurvive kami sa aksidente ng anak kong halos ang daming dugo po sa ulo. Sa utak pala, hindi ulo, utak. Kasi nasitiskan po siya. Mayroon po siya mga ma-spot po siya ng mga dugo sa ulo. Kaya po, maging aral po sa atin. May ibang mga pamilya talaga mga kababayan, pagdating sa pera, tatablahin ka at nakapaligid pa sa'yo yan dahil napapakinabangan ka pa. Pero pag wala na, chapwera ka na. Kaya magsilbing aral na lang po sa atin lahat itong mga nangyari sa ating mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. At Merry Christmas po sa inyong lahat.